Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan kahit na nagtamo ng back injury si Jimmy Butler at hindi na ito naglaro sa dulo ng second quarter at sa buong second half. Nagawa pa rin nga ng Golden State Warriors sa makuha ang 118-107 win laban sa Phoenix Suns at malaking tulong nga dyan ng 24 points si Moses Moody mula sa bench na pumalit sa pwesto ni Jimmy Butler. 28 points din si Stephen Curry, 14.6 rebounds si Quinton Post, 13 points si Bujemski at 12 points mula kay Buddy Hield. Kahit na nakuha nga ng Warriors ang panalo, ang main concern ay kung kamusta ba si Jimmy Butler, lalo na't napakalaki niya ng parte ng team na ito ng Warriors mapa-opensa man o depensa. Ganun pa man ang lower back soreness na ito na injury ni Butler ay mukhang hindi naman ganun kaseryoso, considering na pinaplano niya pa nga na maglaro noong second half na magdesisyon ng Warriors na ipahinga na lamang siya dahil sa malaki naman ang kanilang lamang. Habang si Stephen Curry naman ay sinabi na wala na nga daw siyang lakas noong second half dahil sa kanyang sakit at duda nga daw siya kung maglalaro siya bukas versus Sacramento Kings. Habang si Steve Kerr naman ay sinabi na out na si Stephen Curry habang si Jimmy Butler naman ay listed as questionable. Tuloy lang nga mga kaibigan ang pag-struggle ng Orlando Magic at tinalo sila ng Atlanta Hawks sa walang Trae Young sa score na 127-112. 21 points si Zachary Risache, 20 points si Nickeil Alexander-Walker, 18.6 rebounds and 6 assists si Dyson Daniels, 17.6 rebounds si Jalen Johnson, 15 points si Kristaps Porzingis at 14.7 rebounds si Onyeka Okongwu. Ang Magic ay off to a rough start at may record na silang 3 wins and 5 losses. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Zion Williamson. Ang New Orleans Pelicans ay may record ng 1 win and 6 losses to start the season at nakatanggap nga na naman sila ng isang hindi magandang balita. Ang kanilang star player, former number 1 pick Zion Williamson ay nagtamo na naman ng isang injury at listed ito as out ng 7 to 10 days dahil sa hamstring injury. Ito din nga yung injury niya last season na nung umpisa ay sinabi na out siya ng 2 weeks at ang 2 linggo ay naging 3, 4 hanggang sa naging multiple months na nga ito. Si Zion ay nag-average ngayong season ng 22.8 points, 6.8 rebounds, and 4.6 assists per game on career low 48.7% shooting sa field. Descending stats naman ito, subalit hindi sapat para makapagbuhat ng isang franchise. Sa ngayon ay hindi malabo na bilang na lamang ang mga linggo ni Zion bilang miyembro ng team ng Pelicans kung patuloy silang magkakalat. Lalo na't very talented nga ang draft class next year. Pwede ngang i-trade ng Pelicans si Zion kapalit ang mga draft picks at mga mid-level players. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay dapat nang i-trade ng New Orleans Pelicans si Zion Williamson ngayong season? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.